Nabahira na nga po mga idol ng pagkatalo ang record ni Jimmy Butler sa Golden State Warriors nang mabigo sila ngayong araw laban sa Dallas Mavericks na siyang dahilan ng pananatili nila sa ika-10 pwesto. At kasabay ng pagtatapos, mismong si Jimmy Butler ang nagsabi sa post-game interview na siya nga daw talaga ang may kasalanan bakit sila natalo. Kung hindi nga daw siya nakagawa ng turnover sa huling segundo ng fourth quarter, maaari nga pong nag-overtime pa ang laro kung hindi naman nanalo pa sila. Hindi rin naman niya gustong makagawa ng turnover since madalas lamang niya itong nagagawa dahil pinakatrabaho talaga niya protektahan ang bola. Kaya dahil sa nangyaring ito, pinapangako nga po niya na mas mag-i-improve pa siyang lalo sa mga susunod na laro upang makakuha sila ng panalo. And speaking of Warriors, magkakaroon pa sila bukas ng umaga ng isa pang laro laban sa Houston Rockets bago ang All-Star break. Samantala, mismong si LeBron James nang nagsabi sa interview na hindi nga nito ikinagusto ang ipinakitang performance at effort ng lahat ng Los Angeles Lakers players sa kanilang pagkatalo laban sa Utah Jazz. Pero kahit natalo ang team at naputol ang 6-game win streak, may ilang mga bagay pa rin dito ang natutunan kagaya ng katotohanan na kailangan pa rin talaga nilang mapa-improve ng husto ang depensa sa front court. Gagamitin nila ang magiging All-Star break upang maisagawa nila ito. Magagamit rin naman nila ang bakasyon upang makarecover ang lahat ng mga players na may injury kagaya ni Jackson Hayes. Sa ngayon, yan lamang ang isa sa mga concerned ngang Lakers lalo pat mismong si Coach JJ Redick na kaya nilang mag-compete basta't healthy ang kanilang lineup. Gamay na rin naman nga po nila ngayon kung paano paganahin si Luka Doncic dahil ayon dito, kay Luka nga mismo manggagaling at magsisimula ang play at opensa ng Lakers at susundan ito ni LeBron James at Austin Reeves. Sa ganyang paraan, hindi sila mahihirapang makapag-generate ng play dahil parang magnet nga si Luka. Tatlo ang nakaabang para bantayan siya at syempre andito rin naman si LeBron at Austin Reeves para tapusin ang play na yon. At dyan makukuha nilang maaga ang rhythm sa loob ng court. Sa kabilang banda, sa pagkapanalo nga po ng Sacramento Kings laban sa New Orleans Pelicans, 119-111 na extend nila sa 3 games ang winning streak at umakyat sa 28 wins, 26 losses ang record sa West. Pero kahit man unti-unting gumaganda ang kalagayan ng team na ito, hindi pa rin sila kontento. In fact, base nga po sa pinakahuling balita ni Shams ng ESPN, kinuha at pinapirma na nga po nila ng Sacramento ang former number 1 overall pick na si Markelle Fultz. Alam nga ninyo na simula nga po ng i-trade ng Kings si Fox, bigla nga pong nanghina ang kanilang backcourt sa kawalan ng isang legit na point guard, playmaker at ball handler. Kaya hindi na nakapagtataka bakit kinuha nila si Fultz sa huling nakapaglaro syempre ito sa Orlando Magic kung saan nag-average ng 7.8 points, 3.2 rebounds at 2 assists. Ngunit sadyang delikado ang pagkuha nila sa kanya since meron nga itong malalang history sa injury.